Sure, here's the introduction for your YouTube video story. Malamig ang hangin ng gabing iyon at ang buong baryo ay balot ng katahimikan. Tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon ang maririnig sa dilim. Sa isang kubo sa dulo ng kagubatan, isang babae ang nakakadena sa isang lumang papag. Nakaalis ang kanyang saplot sa itaas, pero hindi dahil sa bastos na dahilan, kundi dahil sa mga sugat na bumalot sa kanyang katawan. Maputla siya, nanginginig at namumutla ang labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang pilit niyang pinapalakas ang kanyang sarili. Siya si Aling Minda, isang labandera mula sa kabilang baryo at sa loob ng 3 araw, bihag siya ng mga aswang. Ayon sa mga matatanda, may isang pamilya ng aswang na matagal nang naninirahan sa masukal na bahagi ng kagubatan. Hindi sila basta-basta lumalabas, pero kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, may nawawalang hayop, minsan tao. Walang naglalakas loob na hanapin ang nawawala dahil alam nilang maaring wala nang babalik. Kaya naman nang mawala si Aling Minda, ang iba ay agad na sumuko, iniisip na hindi na siya mahahanap pa. Pero hindi ganoon ang pamilya ni Mang Andres, isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Si Mang Andres ay isang matandang manggagamot na may malawak na kaalaman sa halaman, orasyon at mga ritual laban sa mga nilalang ng dilim. Kasama ang kanyang anak na si Elias, isang matapang at matipunong lalaki, at ang kanyang asawang si Aling Marta na may kakayahang magbasang ng palad at pakiramdaman ang presensya ng masasamang espiritu. Nagpasya silang hanapin si Aling Minda. Alam nilang mahirap at mapanganib ang gagawin nila, pero hindi nila kayang pabayaan ang isang inosenteng buhay. Sa gabing iyon, dala ang kanilang mga gamit, bawang, buntot ng pagi at isang bote ng langis na itim. Tahimik silang lumakad patungo sa kagubatan. Sinundan nila ang huling bakas ng paa ni Aling Minda na natagpuan malapit sa ilog. Habang lumalalim sila sa kagubatan, mas lumalakas ang pakiramdam ni Aling Marta na may nakatingin sa kanila. Hindi niya maintindihan kung tao o hindi, pero sigurado siyang may nagmamatyag. Maya-maya pa, huminto si Elias. "Itay, may naamoy akong kakaiba," bulong niya. Mabaho, parang panis na dugo na hinaluan ng nabubulok na karne. Lumingalinga sila at sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may aninong gumagalaw, mabilis. Hindi pangkaraniwan, alam nilang hindi ito ordinaryong hayop. Si Mang Andres ay mabilis na humugot ng orasyon at inilagay ang isang dahon ng sambong sa kanyang bibig. Ibinulong niya ang isang lumang dasal at sinindihan ang kandila. "Kapag may kumilos, huwag kayong titigil, huwag kayong matakot," sabi niya sa kanyang pamilya. Biglang umihip ang malamig na hangin, tumigil ang mga kuliglig, at sa isang iglap mula sa kawalan, may lumundag mula sa puno, isang nilalang na may mahahabang kuko at nanlilisik na mata. Napaatras si Elias. Napahawak si Aling Marta sa kanyang dibdib. Si Mang Andres hindi natinag, pero kita ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay at bago pa sila makagalaw, isang nakakakilabot na halakhak ang pumuno sa paligid. Itutuloy, sa ilalim ng anino ng naglalakihang puno, humihinga ng malalim si Elias habang mariing nakahawak sa kanyang itak. Ang halakhak na iyon, malalim, parang galing sa ilalim ng lupa, ay nagpatindig sa balahibo nilang lahat. Si Aling Marta, bagamat kinakabahan, ay pilit na pinapakalma ang sarili. Alam niyang hindi sila pwedeng magpakita ng takot. Sa mundo ng mga nilalang na gaya nito, ang takot ay parang paanyaya sa kapahamakan. Si Mang Andres ay dahan-dahang humakbang palapit. Itinataas ang kanyang bote ng langis na itim. Inilingan niya ang paningin sa paligid, hinahanap kung saan nagmula ang tunog. Alam niyang hindi pwedeng sumugod ng basta-basta. Hindi ito ordinaryong kalaban. Ang mga aswang ay tuso, mabilis, at higit sa lahat, marunong maglaro sa takot ng tao. "Magpakita ka," sigaw niya. Ang boses ay nanginginig ngunit matigas.
Isang saglit ng katahimikan. Pagkatapos ay may kaluskos mula sa itaas. Itinaas ni Elias ang tingin at doon niya ito nakita. Isang figura na nakasabit sa sanga, ang katawan ay payat, ngunit matigas ang mga kalamnan. Ang balat ay kulay abo na parang balat ng isang nabubulok na bangkay. Ang mga mata nito ay pulang-pula at ang bibig ay puno ng matutulis ng ngipin. Hindi niyo siya makukuha. Anas ng nilalang, halos bulong pero ramdam ang banta. Akin na siya. Si Aling Marta ay biglang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang dibdib, parang may mabigat na puwersang dumadagundong sa kanyang puso. Napahawak siya sa braso ni Elias, pinipilit labanan ang panghihina. Si Elias, bagamat nanginginig, ay hindi nagpatinag. Nasaan si Aling Minda? Tanong niya, pilit pinipigilan ang takot sa kanyang tinig. Ang nilalang ay ngumisi, dahan-dahang gumapang pababa sa katawan ng puno. Huli na kayo, bulong nito, ang dilay mahaba at gumagapang sa kanyang pisngi. Mabango ang kanyang dugo, matamis. Si Mang Andres ay mabilis na nagwisik ng langis na itim sa lupa, sabay bigkas ng dasal. Nang tumama ang langis sa lupa, umusok ito, at ang nilalang ay biglang umurong, ang mukha'y napangiwi sa sakit. Ay, matanda! May alam ka, singhal nito. Ngunit hindi ito tuluyang umurong. Bagkus, lalo itong nagalit. Sa di kalayuan, isang sigaw ang pumunit sa katahimikan, isang sigaw ng isang babaeng puno ng takot at paghihirap. Si Minda! Napasigaw si Aling Marta. Wala nang pag-aalinlangan, tumakbo si Elias papunta sa direksyon ng sigaw. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. At nang lingunin niya, nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Itutuloy. Nanlaki ang mata ni Elias habang unti-unting bumibigat ang pagkakahawak sa kanyang balikat. Para bang isang malamig na bakal ang dumidiin sa kanyang laman. Dahan-dahan niyang nilingon ang nilalang sa kanyang likuran. Hindi ito katulad ng unang aswang na kanilang nakita. Mas matanda ito, mas payat, ngunit ang mukha ay may mga malalalim na guhit na nagpapakita ng maraming taon ng kasamaan. Ang mga mata nito ay tila dalawang itim na hukay na walang kaluluwa. Napakapusok mo, binata. Humagikik ito, isang tunog na parang punit na tela. Hindi mo naiintindihan, siya ay isa na sa amin. Nagsimula nang lumaban si Elias, pilit inaalis ang kamay ng nilalang, ngunit hindi niya ito matanggal. Parang kumakapit ito sa mismong buto niya. Samantala, si Mang Andres ay mabilis na lumapit, inihagis ang isang garapon ng durog na bawang sa nilalang. Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding sigaw ng sakit. Biglang nabitawan si Elias at tumakbo siya palayo, hingal at manginig-nginig. Sa kabilang dako, si Aling Marta ay nakiramdam. May kakaiba siyang nararamdaman, isang presensya na mas mahina, mas takot. Isang sigaw muli ang umalingaw-ngaw, mas malapit na ngayon. Minda! Bulong niya. Alam nilang wala ng oras. Habang ang mga aswang ay nag-aalumpihit sa sakit, nagmadali silang tumakbo patungo sa pinagmulan ng sigaw. Ngunit bago pa sila makarating, isang anino ang mabilis na lumitaw sa kanilang harapan. Matangkad, payat, maputla. Ngunit ang mukha, si Aling Minda, ngunit iba na siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata. At sa gilid ng kanyang labi, may tumutulo pang sariwang dugo. Itutuloy, nanigas si Elias sa kinatatayuan niya. Ang babaeng nasa harapan nila ay si Aling Minda, pero hindi na siya ang dating Minda. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang balat ay maputlang maputla na parang hindi na dumadaloy ang dugo sa kanyang katawan. Sa gilid ng kanyang labi, may bakas ng sariwang dugo na dahan-dahang dumadaloy pababa sa kanyang baba. Hindi siya gumagalaw, pero ang bigat ng kanyang presensya ay ramdam na ramdam ng lahat. Si Mang Andres ay agad na humugot ng isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa, pinunit ito at inilabas ang pulbos na durog na dahon ng lagundi.
Inihagis niya ito sa harapan ni Aling Minda, ngunit hindi man lang siya natinag. Hindi siya tulad ng ibang aswang, may kakaiba sa kanya. Hindi, hindi pa huli ang lahat, bulong ni Aling Marta habang nanginginig ang kamay. Minda, kung naririnig mo pa kami, lumaban ka. Isang saglit, tila may pag-aalinlangan sa mukha ni Minda. Kumurap siya ng isa, dalawa, tatlong beses. Parang may bahagyang pagkalito sa kanyang mata. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malalim na ungol ang bumalot sa paligid. Mula sa likuran niya, may dumilim na anino na dahan-dahang bumangon. Ang pinuno ng mga aswang. Mas matanda, mas matangkad, at mas nakakatakot kaysa sa lahat ng kanilang nakita. Ang kanyang katawan ay halos kalansay na, balot ng natuyong balat at maitim na ugat. Ang kanyang mga mata ay hindi lang pula, kundi parang nagliliyab sa dilim. Hindi na siya sa inyo, anang malalim nitong boses. At kayo ang susunod. Isang matinding hangin ang bumalot sa kanila, at bago pa sila makagalaw, isang kamay na kasing sakit ng bakal ang mahigpit na kumapit sa leeg ni Elias. Itutuloy, si Elias ay napakapit sa malamig na kamay na mahigpit na bumalot sa kanyang leeg. Para itong bakal na lumulunod sa kanyang hininga, at kahit anong pilit niyang alisin ito, lalo lang itong humihigpit. Napapikit siya, pilit nilalabanan ang panlalamig ng kanyang katawan. Sa kanyang paningin, lumalabo na ang lahat. Si Mang Andres ay mabilis na bumigkas ng isang orasyon. Itinaas ang kanyang kamay na may hawak na isang kwintas na gawa sa mutya ng niyog. Sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang umalingkaw-ngaw. Napaatras ang matandang aswang, napabitawan si Elias at napadaing sa sakit. Parang natutunaw ang balat nito sa liwanag ng mutya. Si Elias ay napaluhod, hinahabol ang kanyang hininga, ngunit hindi pa sila ligtas. Si Aling Minda ay hindi gumagalaw, nakatayo pa rin sa kanilang harapan, ngunit may kakaibang anyo ng paghihirap sa kanyang mukha. Minda, lumaban ka, sigaw ni Aling Marta. Hindi ka nila pag-aari, nandito kami para sayo. Ngunit sa halip na sumagot, isang mababang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, parang may kung anong sumisiksik sa loob niya. At bago pa man nila maunawaan ang nangyayari, isang nakakagimbal na sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi sigaw ng isang tao, kundi ng isang bagay na pilit nakikipaglaban mula sa loob. Biglang nagdilim ang paligid. Parang ang buong kagubatan ay nilamon ng anino ng mga aswang. Isa-isang lumitaw ang kanilang mga pulang mata mula sa kadiliman, lumiligid sa kanila, bumubulong-bulong sa isang wikang hindi nila maintindihan. Si Mang Andres ay nagpatuloy sa pagbigkas ng kanyang dasal, ngunit ramdam niyang may mas malakas na puwersang humahadlang sa kanila. At tanghali dumating ang pangalawang takot, ang huling putol ng kanilang kandila ay unti-unting nauupos. Nang tuluyang maglaho ang ilaw nito, isang malalim na tinig ang lumutang mula sa dilim. Masyado kayong huli! Biglang bumagsak si Aling Minda sa lupa, nangingisay, ang kanyang bibig ay bumubula ng itim na likido. Napasigaw si Aling Marta at mabilis siyang nilapitan, pero bago pa niya magalaw si Minda, biglang lumitaw sa likuran niya ang matandang aswang, nakangisi. At sa isang mabilis na galaw, biglang humaba ang mga daliri nito, matutulis na parang kutsilyo, diretsyong nakatutok kay Mang Andres. Itutuloy. Napapikit si Mang Andres nang makita niyang paparating ang matutulis na kuko ng matandang aswang. Mabilis ang lahat, isang kisap mata lang at matatapos na siya. Ngunit bago pa tumama ang matatalas na daliri sa kanyang dibdib, isang matinis na sigaw ang pumuno sa hangin, si Aling Minda. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang nakahandusay sa lupa, ngunit sa kabila ng kanyang pangihina, itinaas niya ang kanyang kamay, waring may tinutulak na hindi nakikita. Napaurong ang matandang aswang, biglang napangiwi sa sakit. Parang may puwersang bumabalik sa kanya, isang bagay na hindi niya inasahan. Biglang sumilakbo ang hangin. Ang paligid ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na enerhiya.
Si Aling Minda ay sumisigaw, pero hindi ito sigaw ng takot. Isa itong sigaw ng paglaban. Minda, kaya mo yan! Lumaban ka! Sigaw ni Elias, habol pa rin ang hininga. Sa isang iglap, nagdilim ang mga mata ni Aling Minda. Isang malalim na anino ang lumabas mula sa kanyang bibig, isang malagim na halimuyak ng kadiliman. Para itong isang itim na usok na gumagapang, pumupulupot sa matandang aswang. Hindi! Maaari! Sigaw ng nilalang, pilit na lumalaban, ngunit hindi na niya kaya. Sa isang iglap, isang malakas na putok ng liwanag ang bumalot sa kanila. Isang nakabibinging tunog ang pumuno sa paligid at nang tuluyang mawala ang anino, nagkalaglagan sa lupa ang katawan ng mga aswang, parang pinutol ang kanilang koneksyon sa buhay. Tahimik, walang gumagalaw. Si Aling Minda ay nakahandusay pa rin, ngunit ngayon, ang kanyang katawan ay tila bumalik sa dati. Ang kanyang mga mata ay hindi na pula at ang kanyang balat ay hindi na maputla. Dahan-dahan siyang dumilat, waring hindi alam kung nasaan siya. Si Mang Andres ay agad na lumapit at tinapik ang kanyang noo. Minda, nakabalik ka! Napahikbi si Aling Marta at niyakap ang kaibigan. Si Elias naman ay lumuhod sa tabi nila, ramdamang bigat ng nangyari. Akala nila'y tapos na ang lahat, ngunit nang biglang sumilip ang buwan mula sa ulap, isang malamig na hangin ang muling dumaan sa kanilang likuran. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, isang pares ng pulang mata ang nakatitig sa kanila. Hindi gumagalaw, hindi nawawala. At saka lang nila naisip, hindi pa tapos ang lahat. Wakas? Tahimik nilang tinitigan ang pares ng pulang matang nakasilip mula sa dilim. Walang gumalaw, walang huminga ng malalim. Para bang ang mismong hangin sa paligid ay natigil, hinihintay ang susunod na mangyayari. Si Elias ay marahang humakbang palapit kay Mang Andres, hinihintay ang utos ng matanda. Ngunit sa halip na kumilos, marahan nitong itinapat ang isang kamay sa dibdib ni Aling Minda, saka pumikit at bumigkas ng mahihinang dasal. Dahan-dahang humupa ang malamig na hangin. Ang aninong nagkukubli sa mga mata sa dilim ay unti-unting umurong hanggang sa tuluyang naglaho ito sa kadiliman ng kagubatan. Wala nang natira kundi ang katahimikan. Si Aling Marta ay agad na lumapit kay Aling Minda, inalalayan itong bumangon. Mahina pa rin ang kanyang katawan, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng pagkalito at matinding takot. Anong nangyari? Mahina niyang bulong. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napatingin si Mang Andres sa kanya, sa kamarahang tumango. Malaya ka na! Napaluha si Aling Minda, mahigpit na niyakap si Aling Marta, habang si Elias naman ay napaupo sa lupa, hinihingal pa rin sa matinding kaba at pagod. Hindi niya akalain na makakaligtas pa sila. Matagal bago may nagsalita ulit. Alam nilang kahit tapos na ang laban na ito, ang anino ng aswang ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Ngunit ngayong gabi, sa pagkakataong ito, nanaig ang kabutihan. Bago sila umalis sa kagubatan, isang huling sulyap ang ibinigay ni Elias sa paligid. Walang anumang bakas ng mga aswang, walang anino, walang pulang mata. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi iyon ang huling beses na mararamdaman niya ang presensya nila. Sa kanilang paglalakad pa uwi, wala nang nagsalita. Sapat nang malaman nilang ligtas silang lahat kahit ang gabing ito ay habambuhay nang mag-iiwan ng marka sa kanilang isipan. At sa malayo, sa ilalim ng anino ng mga punong matanda, isang mahinang bulong ang lumipad kasama ng hangin. Isang pangakong hindi nila narinig. Babalik kami, wakas.